Alright, what's up mga quiz? So nandito na naman tayong bumabalik with upgrade na naman guys. So magandang araw sa inyo. So meron naman tayong i-upgrade na unit. Ang pangalan ng unit is Seajune HK416D number 46. So guys, I am so excited na po. So ito po yung mga natin, mga parts na i-upgrade. So bumili yung customer natin ng red dot sight. Ayan guys, military grade yan guys. Maganda yung niya, lens. So strap, M95 spring, yung 11.1 high torque motor, 80% air, na cylindrical tube, 11.1 battery charger, tsaka yung sa AR16 na bat stock. So fit naman siya guys. So ito yung unit na i-upgrade natin. Binili yan ni customer sa akin. So tara, start na tayo. Let's go. Ito yung unit guys. So mamaya bubutasan natin to dito sa loob para makita yung cylinder tube. So ito yung unit ni customer. So tara, baklasin muna natin. Right guys, matapos na natin baklasin yung mga parts na papalitan natin. So ito yung mga parts ng mga stock spring, papalitan natin ng M95. Cylinder tube, papalitan natin ng 80% air. Kasi since ito, I think naka 80% din siya. Tapos motor 11.1 high torque. So papalitan natin siya. Ito. So guys, ito yung 480 na high torque motor. 4HK 416D number 65 and other 416 na HK. Ito guys, 480 yung suggested na motor para sa inyo. So ito, baklas na natin internals. So i-maintenance na lang din natin to para at least na siya, malinis na siya. So always bring your basahan para linisin yung mga internals tulad nito. Yan, papalitan natin ng bagong grasa kasi yung mga old na mga residue ng mga grasa siguradong nakaano na yun, tumigas na yun. So ito yung best friend natin guys, Magic Grasa. So baklasin muna natin to, tanggalin, linisan. Kasi since nag-open na tayo, para at least maganda yung kakalabasan. Para at least bagong grease. Sa paglinis nyo nito, huwag nyong basain kasi metal to kakalawangin yan. At dito naman sa loob, okay lang kahit trapo-trapo lang. Dito sa may gilid, dito nyo lagyan sa may ngipin mismo ng gears kasi ito yung umiikot dapat dito dapat lubricated to para pagkaikot niya hindi magkukumpul-kumpul yung metal. Yan yung iiwasan natin kasi kapag yan naubusan ng grasa, tsak basag yung gears nyo, masakit yan sa ulo. Bibili ka talaga ng bago. At saka ito din kasi ito yung umiikot. Konting pahid lang guys para at least lubricated lang yung ito dito kasi tumatama yung yung pinion ng gear ng motor.
Ito, yan. Dito kasi yan. So, dapat lubricated yan kasi ito yung umiikot. Suggested maintenance kapag ano lang, bahay-bahay lang, at least 3 to 4 months maintenance. Pero kapag nilalaro nyo, sigurado mga at least twice, ano, mga 1 month lang siguro guys, or at least 2 months maintenance na kayo. Yan lang yung pinaka-importante. Salpak na natin to. Ay wait, ito, lagyan natin ng gears dito, ng grease, kasi dito yan tatama. At least lubricated lang guys. Yan lang yung pinaka-importante sa lahat. Ayan, pansin nyo guys, ito. Ito yung sa pinion sa gear. Dapat ibalik natin yung ano niya, yung anti-reverse. Yan, bumalik na yung anti-reverse. Yan. So okay na tayo sa gears. Tapos ito, mamaya na tong motor. Papalitan na natin yung cylinder tube. Ito 80% air siya, ito din 80% air. So nag-request si seller na, nag-suggest ako kay seller na ito yung bibilhin kasi may color siya, maganda. Compare dito, napakadal, gold. Pero okay naman siya, same effect lang naman din. Matibay naman to, pero iba kasi to. Maganda to tignan, lalong-lalo na kapag nagbo-blow back ka. So, ilipat lang natin to. Ito hindi ko na pinalitan kasi maganda to eh. Naka-double O-ring na to. Hindi naman to makikita. So, ito guys, double O-ring, naka-mute na din. Kapag tumitira, kapag nagkukumpol ito yung piston racket, wala siyang ingay kasi may rubber siya sa loob. Yan. Papakinabangan muna natin yung mga parts na dapat pakinabangan kasi sayang eh. Durable naman siya. Ito, durable to. Tapos papalitan mo lang. Sayang din. Pero depende na din yan sa inyo kung meron kayong, kung sobra-sobra yung pera nyo. Do whatever you want. Pagustuhan nyo yan. Kung saan kayo masaya. Pantay lang natin. Okay na guys. Ito, pasin nyo. Fit na. Yan, ito. Ibaliktad ko. Ayan, fit na siya. See? Okay na yan. Goods na yan. Okay. So, next part naman tayo for upgrade is ito. Naka-standard pa siya. Naka-black O-ring. So alam naman natin guys, yung black O-ring is hindi talaga siya katulad ng green O-ring. So guys, for another kaalaman, yung size pala nito, yung green O-ring is 24.2.4. Ulitin ko guys, 24.2.4 yung size mismo ng green O-ring. Yan. Ito yung standard, ito yung upgraded. Ita-transfer natin dito. But before that,
lilinisin muna natin to, syempre. Tapos lagyan natin ulit ng bagong oil or grease dito sa loob. Yan. Kabilaan lang. Tapos i-ano mo, pahid nyo lang. Yan. Tapos ito, before nyo i-install, i-wide nyo muna. Yung interval guys, at least mga 2 to 3 seconds lang. Or kahit mga 2 o 3 tuyok at 3 ikot. 1, 2, 3. Goods na yan. So i-install natin. Yan. Makikita nyo guys, ito may allowance na siya. Di katulad ng standard na konti lang yung allowance. Ito kasi guys, kapag i-wide nyo to, hindi na to babalik sa kanyang dating posisyon. Kapag ito yung standard, matigas kasi yung standard. So ito guys, konti lang yung allowance. Yan. Kapag i-wide nyo kasi ito, babalik at babalik yan. Di katulad nito, na kapag na-wide nyo na, di na siya babalik sa dati niyang size. So ito. Laki na yung pinagkaiba. The reason why kaya winide natin, kasi dito yan papasok eh. Kailangan yan mag-compress ng air or itatrap niya yung hangin sa loob. So kung ito yung isasalpak natin, standard, kapag napasok nyo na dito sa loob ng cylinder tube, is lalabas yung hangin dito sa gilid. Kapag ito, mag-stick kasi ito sa loob ng cylinder. Kaya it's a big help kapag ito yung bibilhin nyo. So install na natin. So since si customer is naka 14 tooth ladder na siya, so in-advise ko sa kanya na, boss, wag mo nang palitan to kasi maganda naman to. So maganda yung performance nito at saka durable. Alright. So before that, lagyan muna natin ng grease sa loob para lang for lubrication. Yan. Saktong-sakto lang guys. Kasi itong rainbow cylinder tube, itong mga klase na mga cylinder, lubricated na siya sa loob kahit wala ng grease. Marami yung mga specification. Ito yung gold is wala siyang lubrication sa loob, kaya advisable na lagyan talaga siya. So ito guys, ipapasok na natin. Lagyan muna natin ulit para maganda yung performance niya. Saka hindi siya mag-drop at saka dapat lubricated every parts or internals na umiikot or nagmo-move. So ito, pansin nyo guys, ito tatrap ko ha. Ito yung sinasabi kong air compression. Yan, nagsa-stuck siya. See, malakas yung buga ng hangin niya from piston racket, cylinder tube to cylinder head up to tipis, tsaka sa paglabas ng bala. Ito yung quick guide para sa inyo, sa mga newbies dyan. Kailangan natin dapat malaman yung anong purpose ng mga parts and upgrades. So ito, linisin muna natin, tapos salpak na natin. Tapos guys, ito another information. Sa pagkabit nyo nito, dapat at least nasa nasa gilid siya dito banda. At least mga 10 o'clock kung nasa orasan. Ito yung small na parang niya, metal. Kasi dito natin yan ipapasok sa loob. Ito kasing dalawa. Itong dalawa na to. Ito yung dalawa, isa, dalawa. Dito natin yan ipapasok.
Diyan, sa may housing mismo ng metal ladder. Para mapasok yung dalawa dito. The reason why kaya natin ipasok dito, kasi kapag umikot yan, ito, bigyan ko kayo ng guide ha. Kung napasobra kasi kayo ng lagay or pinasok nyo lang kung san-san, for example, ito, ganito yung pagka-install nyo, tapos sinagad nyo dito sa loob, or at least nagbigay kayo ng allowance, ito, or like for example, ganito pagkalagay nyo, paano yan magpupull ng metal ladder kung yung allowance niya lang is konti. Ito guys ha, stick ko, i-ano ko to, ito yung sinasabi ko. Kapag ginanyan yun na pagka-install, tapos ito lang yung metal na i-ano nyo, ipapakita, iikot kasi ito yan, pag ikot ng ganyan, paano siya mag-pull or at least magkuha ng hangin sa loob kung short siya? Dapat ito yung maganda, dito nyo dapat siya ilalagay yan, kasi ito, bigyan ko kayo ng example ha, sakto kasi ito yung first and second tooth dito nyo ilalagay sa may housing na allowance. Ito, iikot ko ha, yan, magpupul yan, so hanggang dito, sagad yan sa pinakalas. Yan ang pinaka the best na pag-install nyo ng metal ladder along with the gear. Tapos pagkaikot nyan, ganyan, itutulak ni spring, tapos may allowance siya dito na na metal na malaki. Yan, ito yung magpupul ulit, ito, yan, pasok ulit dito hanggang paulit-ulit yan, para yung metal ladder, yung piston racket, sasagad siya sa pagtulak ganito, hindi siya masusort. So, okay ba yung explanation ko guys? Sana naintindihan nyo. Yan. So, dapat ang pagkalagay nyo dito sa gear is dapat at least naka 10 o'clock AM sa relo. Ibabalik natin yung tapet. Ito, sinabit ko din kay customer na di na natin papalitan yung tapet kasi goods pa naman si tapet. Diyan na natin papalitan kapag nasira na. So wala pa namang sign si tapet na bibigay. So di muna natin yung papalitan para at least makaless din si customer. Di lang tayo basta-basta na magsasuggest ng ito, palitan mo to, tapos okay pa yung gears, okay pa yung mga parts. Para mo lang niloko yung customer mo yan para lang makabenta ka. Yan yung mga ni-explain ko sa kanila. For the sake na lang din, kaya at least nag-care tayo kay customer. So yun lang guys, yun lang yung mga guides ko. So katulad ng sinabi ko guys, at least yung tooth niya sa first is ilalagay nyo dapat yung dalawa sa may housing. Ito, kung kita nyo ba guys dito, yung dalawa, yung 1 tsaka 2 na tooth, ipasok nyo dito sa may loob na allowance, dalawa. So ito guys, napasok na natin. Hindi ko sure kung nakita nyo ba yung dalawa, yan, ito, yan. So goods na tayo dito sa internals. So tara, i-close na natin para at least makaproceed na tayo sa
spring, tsaka yung motor. Ayan. Alright. Okay na siya guys. I-set aside na muna natin to siya. Kasi nag-advise nagbigay na ko anong proposal kay seller, kay customer. Boss, why not i-cut natin to? Ito mismo. Para at least pag nagbo-blowback siya, pakikita yung internals, which is in my point of view, maganda siya for aesthetics kapag i-open. Alright, i-cut muna natin to siya guys para makita nyo yung result. First materials na gagamitin is yung cutter, siyempre. Gamit kayo ng liha guys. Ito. Para maganda siya, no? Maganda yung resulta. So, pagpasensyahan nyo na yung yung basahan ko. Kasi marumi siya. So, tara, start na tayo ng pag-open. So, ipa-fast forward ko lang to guys ha. Para hindi tayo matagalan. So guys, ito na yung result. Ito yung tinanggal ko. Ginamitan ko lang ng liha, cutter, para at least sa pag blowback niya makikita yung internals. Ito, diba? Para sa akin guys, ito okay siya, maganda, nice. So tara, install na natin. Alright, continue na tayo guys. So, na-install na natin to. So, ito yung ibig kong sabihin. Ito guys. Kapag nagbo-blowback siya, makikita yung internals. Bastig. Alright. Tara, install na natin ang spring. Para
in a while, makapag-test fire na tayo. So ito guys, alalay lang sa paglagay ng spring. Kasi yung stock is di na siya katulad ng M95. Yung M95 kasi medyo ano na siya guys, may power na siya compared sa stock. Alalay lang. Oops. Yun. Right, na-install ko na. Grabe yung higpit. Higpit. Yan. Goods na siya. Right, for the motor na naman tayo guys. Ito yung stock niya, upgraded. So sa pagtanggal nito, kailangan natin siya i-install yung handle niya. Hindi kasi ito sa katulad ng mga ibang units na dito lang tatanggalin tapos ma-break into half na siya. So hindi guys. Yung HK kasi mga SLR, ito yung mga lalagyan niya yung motor. Ito, papahirapan ka talaga. Yan. Ito yung pagkasalpak. So may 4 na screws yan guys dito sa loob. So i-install pa natin yan. So fast forward ko na lang guys ha, para madalian. So yung solusyon natin guys, may extra naman tayo for the motor spring. Ito. Same lang na naman din siya. Yan. Pasok natin dito. Saka yung spring niya is medyo may kaliitan. Tanggalin na lang natin. Balik na lang natin yung stock. Luckily, marami tayong extra na pinion gears. Tingnan lang natin kung ano yung swak niya. Silver. Kaya, no? Ito. Yan. Okay. So, lagyan na lang natin ng lock para di siya matanggal. Tapos i-aano natin kung swak ba siya para yung same size. Oops. At least makikita lang yung ulo niya guys, katulad nito. Konti lang, at least makikita lang yung ulo mo. Yan. Flat. Tapos lagyan na natin siya ng pinion lock. Ito yung forma ng pinion lock guys. Maliit lang siya. Ilalagay dito sa may butas ng pinion ring. Yan, swak. Swak sana to. Tingnan ko muna yung size guys. Yung swak ba siya? I-adjust natin. Alright. Sabay lock. Yan. Goods na. Pasok na natin.
Right? So far fit naman siya. Okay. Okay. Alright guys, balik na tayo sa pag-install ng motor. So ito yung bago natin yung motor, 11.1 high torque. So guys, sa pagbalik nito, always kapag nasa left side yung ano niya, yung nozzle, yung pagka-install ng red cable to red motor is nasa upper right. Tapos yung black means, or dito white, is left side corner sa may down corner. So ito, install na natin siya para at least naman makapag-start na tayo ng test fire. Okay. Yung technique ko guys is naggamit ako ng screw. Ito, ginamit ko siya dito sa may housing banda sa may ilalim. Yan, ganyan. Tapos install natin yung motor na ano, itong cable. So pwede na din, wag na. Ito lang, diretso na lang kayo pasok. Lamang to guys sa mga maliliit na kamay. Pero katulad ko na malaki ang kamay, grabe, hirap. Hirap talaga. Hirap ipasok. Tulad ito. Wait. Goods, ito. Na-install ko na. So, good to go na tayo. Alright. So, install na natin ulit yung gamit. So, para at least makapag-test fire na tayo guys. Wait. Right guys, nabalik na natin siya. Ngayon, i-install na natin yung buttstock. Saka yung pinakaabang, itong iron sight. Grabe guys, ang ganda oh. Saka ang kapal ng lens niya. Di katulad ng ibang lens. Buttstock din to sa ano, AR-16. So ito, magkapareho sila ng buttstock. Ito yung sa AR-16 natin. Ito, same sila ng buttstock. Yan, same sila ng buttstock. Ang ganda. Fix natin yung camera. Grabe. Ang ganda. Ito na lang talaga yung kulang niya, yung Picatinny rail. Hello, Boss Carlo. Muna ni imuhang unit. Kaning ang next na tong sunod ikuan is kaning ilisan na to ning Picatinny rail. Okay. Bulky mo sa tanawon. So muna imong side. Imuhang buttstock. Sa 11.1 battery na ni. Internals. Ano na? Right. Test fire. Single shot. Test fire na to sa gawas, boss. Single.
Pais na kayo glabay boss. Tapos nana ko libre sa imuha. Adara boss oh. Kaning be patanggal ko be please kanang sa taas. Kana. Bira lang. Ana boss. Naka-hop up for better accuracy and performance. Salpak be. Alright. So full auto. Grabe boss, kusog na kaya boss. Unit ni mo. Clover! Oh, sada Clover. Firing. Okay, salamat. Kato lang, thank you.